Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastora Celo Campo Seminar Edition. Naging araw po ay September 25, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay subordinationism. And yung scripture po natin ngayong araw is Hebrews chapter 1 verse 8 to 9. And yung sabi po dito sa ating concept na subordinationism and the false teaching that the Son is inferior to the Father in essence, being or divinity. This error denies the full identity of Christ, reducing him to lesser divine being rather than the eternal and co-equal Son of God. In Scripture, however, clearly teaches the eternal quality of the Father, Son, and the Holy Spirit, while Christ is his incarnation willingly submitted to the Father in will, in rule, and function. This does not mean he is lesser in being. The Son is homogeneous of the same essence with the Father, equality, God's eternal and worthy of worship. And meron po tayo dito ng mga religion na first, Jehovah's Witnesses, Jesus is the highest creature. Iglesia ni Cristo, Jesus is human. Mormons of the three gods, Roman Catholic, Jesus is God-man. Protestant, Jesus is God-man. And yung sabi naman po dito sa ating scripture na Hebrews chapter 1 verse 8 to 9, sa Tagalog po, ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katuwarian ang siyang sentro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katuwarian at kinapuotan ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay binubuhusan ka ng langis ng kagalakan higit pa sa iyong mga kasamaan. And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, ito po yung tatlong sure ka ba na si Jesus ay Diyos. And first, biblical writers call Jesus God. Sabi po dito na yung mga Bible po, yung mga writers ng do sa Bible is talagang tinatawag nila na yung ating Panginoong Diyos is talagang Panginoong Diyos or si Jesus Christ is talagang God. And teaching number 2, God calls Jesus God and Lord. Sabi naman po dito na yung ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag talaga siya ng ating Panginoong ng Diyos Ama na God and Lord. Kaya nasabi na siya ay talagang God. And teaching number 3, Jesus is the second person of the Trinity. Sabi po dito na yung ating Panginoong Hesukristo, which is Jesus Christ, is talagang kasali siya doon sa Trinity na yung the Son, the Holy Spirit, Father, Son, and the Holy Spirit. Na Son is Jesus Christ. Application number 1, commit your life to Christ without reservation. Sabi po dito na, apply po natin sa sarili natin or sa life natin, na yung life natin is i-commit natin sa ating Panginoong Diyos na wala man lang reserve pa. And application number 2, invest your money and resources in Jesus' agenda. Sabi po dito na, apply po natin sa sarili natin na yung money natin, yung mga nakuha nating blessings, yung mga resources natin is i-invest natin sa ating Panginoong Diyos na mas mapalawak yung pagpapakilala sa Kanya. And application number 3, use your time wisely in the service of Christ. Sabi po dito na, apply po natin sa sarili natin na lagi po natin gamitin yung oras natin ng tama na nag-serve tayo, ino-honor natin yung ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.